Ganitong sakit talaga nito eh. Papansin, oy, bumaba, tingnan nyo, nawala, ay, may, bumalik na naman, oh, nawala. Oh, di ba? Ngayon, tingnan natin ah. Dito. Ah, okay, parang wala siyang bias. Trident na CE18, kakatapos ko lang gumawa ng Trident na CE7. Eto, Trident na CE18 naman. Shoutout muna sa may-ari nito na alam ko taga Mindoro ito eh. Pinadala lang dito sa atin para ipagawa. Kay Sir ito nakasulat Guillermo Gupit. Sir Guillermo Gupit. Shoutout, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Issue nito ay naka-protect. Tinisting ko na. Kumikindat yung protect, hindi minsan nawawala. Sa totoo lang guys, isa ito sa mga na-encounter ko na mahihirap gawin na unit. Or yung itong klaseng trouble. Yung good yung bias, halos good lahat na nagpo-protect. Okay, sana hindi yung ganong issue yung ma-encounter natin ngayon. Naka-plug na yan. Yan, naka-plug na yun sa may valve natin. Pansinin nyo ah. Kanina nag-normal siya. Pero nung unang bukas ko, nagpo-protect. O yan oh. Mapapansin nyo, nawala yung channel 2, yung channel 1, naiwan. Okay, yung valve natin naka-normal naman. Tapos may time na nawawala siya. Okay? Yan ang sabi ko na isa ito sa mahirap na trouble na gagawin natin or sa mga na-encounter ko. Ngayon, tanggalin natin yung takip tapos simulan natin yung troubleshoot. Sana makuha natin, sana madali natin para maibalik natin ng maayos dun sa may pinanggalingan niya. Alam ko taga Mindoro to eh, nakalagay dun sa karton eh. Pero kay Sir Guillermo Gupit ito. Okay, ngayon bago ko tanggalin itong takip, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Ga-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, tanggalin ko yung takip. Tanggal ko na yung pinakatakip niya. And then, ligo, alikabok pala to. Medyo matagal na rin siguro sa kanila ito. Ano, puno-puno na alikabok. Pali, general cleaning na rin ito. Ngayon, baka dahil sa dumi siguro kaya nagpo-protect yan or ano man. Sige, troubleshoot natin ah. Ngayon, tester natin. Okay, switch on natin ulit. Ngayon, tester natin. Naka-range ng 2.5 volts. Ngayon, okay, may bias dito, nasa 0.25. Okay, meron dito. Malamang meron din dito. Ganitong sakit talaga nito eh. Papansin, oy, bumaba, tingnan nyo, nawala, ay, may, bumalik na naman. Oh, nawala. Oh, di ba? Ngayon, tingnan natin ah. Dito. Okay, parang wala siyang bias. Ayan o, babalik o. Wala. O, nawala na naman siya. Basta pa, minsan nagpo-protect, minsan wala. Okay. Wala siyang biasing. Wala o, zero. Okay, maaari doon na siguro sa may trimmer o ano man. Ngayon, baklasin natin dito, may kwanto dito, may bias dito. Dito wala. Yun pa rin naman pupuntahan yan, i-fix bias natin to. Tapos, kailangan basta mawala yung pinaka-protect niya. Okay? Maring sila yung trimmer, hindi kailangan sigurong linisan. Kalasin natin tong dalawang board na para malinisan na maayos ito. Nakalas ko na yung channel 1 and then, nilinisan ko na rin. Kahit paano nawala na yung alikabok niya. Kahit dito, kunting compressor pa. Ngayon, same procedure. No need na magbaklas ng board. Pera na lang kung kailangan talaga. Sa ngayon, ito lang muna. Okay, katirin muna natin. Ala, nabasag ko yung kwan. Yung, ano to? Diode ba yan o nabasag yata? Okay, kaya mag-ingat kayo ha. Mamaya, nabasag ko nga siya oh. Pero mukhang buo pa.
Kaya malaman na lang yan pag ayaw na gumana, ibig sabihin basag. Basag na. Naabot ng pa natin. No? Kaya mag-ingat ha. Huwag niyong gayahin yung solid G. So, wala na nga. Putol na talaga. Ngayon, alamin natin kung switching diode dyan or tingin ko switching diode lang ha. Or voltahe yan. Okay? Tingin ko switching diode lang. Putol na nga talaga siya. Kalasin na nga lang natin. Bira na yan oh. Kasi natin to, wala na, pingas na eh. Or mukhang malutong na talaga siya. Switching diode lang yan. 41, 48 lang yan. Okay. Dahil naputol natin yung trimmer, hindi nabasag natin yung diode. Ayan, ano kayang sign na yan? Switching diode lang Okay. Hindi ko rin nailista to, pero tingin ko 2.7 ang gamit natin dito. 2.7 Try natin maglagay ng 2.7. Okay. Nag-fix na tayo. Ayan, 2.7. Wala lang flashlight yung camera natin. Red, violet, red. Tapos ito, nalagyan natin switching diode. Usok lang naman yan kung sakali. 41, 48. Yan. Okay, tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Balik ko muna yung supply para malaman natin kung magkakabayas siya or hindi. Kapag hindi, may problema pa rin na iba. And then, natin kung usok itong ilagay natin na diode. Okay. Ngayon, pesto ko yung tester natin Okay. Ayan, hindi naman musok eh. Ayan. Switching diode lang yan. Iba yung symbol ng sinner eh. Yung sinner parang may pakpak eh. Okay. Ngayon, sana may bias na. Sana meron na. Wala pa rin yan lang. Tayo na lungkot. Wala namang fuse ito. Wala dito. Ito meron Ibig sabihin may problema pa na others. Wala. Hanapin natin. Ibig sabihin may problema na iba pa to. Wala nang bias eh. Wala rin namang fault. Okay, sige. Balikan ko kayo kapag nahanap ko yung sira niya. Wala naman tayo i-check dito na fuse kung na-open or wala kasi wala itong fuse. Kinalas ko na pati yung channel 2 kasi maghahambing na tayo dito. Ito yung pinaka-diskarte ko sa pagto-troubleshoot. Pag hindi kaya ng isang board, hindi kasi mo yung pangalawa, di ba? Paghahambing mo ngayon para mas madali yung trabaho. Dito tayo sa may optocoupler. Dito. Pag dito, halos wala siyang reading Focus natin. Okay, dito halos wala reading. Ngayon dito sa kabila, testin natin. Okay, may reading dito. Dapat wala yan. Diyan pa lang nagkatalo na sila. Tapos dito transistor 2L o G1 ito. Dito walang palo, hindi gumalaw yung tester natin. Dito baka dito lang na area may problema Okay, gumalaw. Yan maring sira talaga dito Okay, confirm na may problema dito. Ngayon, pag ganyang style, pag ganyang trouble, mag-focus ka na dito sa area na to. Dito lang, dito, mag-focus ka na dyan. Okay? Una-una, kalasin natin tong optocoupler. B817 yata yan. Yan, pagkalasin natin to, or iangat natin, tingnan natin kung sira ito. Tapos check natin tong mga transistor na to. 2L, G1 na naman yan Okay? Kinalas natin yung dalawang transistor muna. Ito to. Dito na side is 2L ito. 2L, tapos dito is G1. Focus. Yan. G1 dito. Dito is 2L. Yan, 2L, G1. Ngayon, inangat ko tong optocoupler. Tingnan nyo kung anong magiging labasan sa reading niya.
Okay, may reading siya na ganyan. Normal yan. Kasi naka-forward tayo. Katulad sa isa, oh. Ngayon, pag reverse yan, dapat wala. Diode to eh. Yan, wala. Yan, diode yung isang side niyan. Ngayon, dito sa may kabila, dapat hindi gagalaw. Okay, hindi siya gumalaw. Meaning, goods yung photocoupler or yung optocoupler. Ngayon, ang dito na dalawa na to ay may problema eh. Chinik ko, magkaiba sila ng dito na side. Ngayon, ito siya, oh. Papalitan natin. Ito 2L5401, ito G1. Okay, palitan natin ng SMD. Meron pa naman tayong SMD. Tapos balik pala natin to. Balik natin to. Ito na, napalitan na natin. Ito siya, oh. Focus. Yan, ito siya. Ito G1, ito 2L. 5401, 551. Tapos, yung paa ng optocoupler, ininang na natin. Ito yung tinanggal natin, oh. Ito yung isa. Oh, alas parang sinlaki lang ng kuto. Tapos itong isa nalaglag. Ito. Ngayon, ipagambing natin. Yan, yung mga diskarte natin is para lang naman sa atin yan eh. Yan, may mga malulupit na technician na hindi na gumagamit ng ganitong style. Tingnan nyo, hindi pumalo to ah. Ngayon, dapat hindi papalo to. Kasi pag pumalo yan, ibig sabihin may problema pa na iba. Okay, teka lang. Oh, wala na ah. Diba? Wala na. Ngayon, i-reverse natin yung tester. Ito, naka-reverse na yung test prod natin. Dito. Okay, pumalo siya. Hanggang dyan. Kulang-kulang 5. Tapos dito, kailangan parehas. O, yan siya, oh. Diba? Tapos ito yung pinalit natin na transistor. 2L. Dito, walang palo dito. Dito, kailangan wala rin. Okay, wala rin siya. Parehas na. Diba? Tapos dito, okay, pumalo siya dito. Yan, lagpas ng 5. Ngayon, ito yung pinalit natin. Okay, ayan siya, oh. Okay, parehas na. Tapos itong isa naman, okay, pumalo rin siya, ganyan. Tapos dito, oh, ganyan din siya. Okay, parehas na. Ngayon, balik natin. Tingnan natin kung magkaka bias siya. Sana magka-bias na. 'Di ba? Ibalik ko yung okay, balik natin yung supply. Wala ayusin natin. Yan. Yan, kabalik na. Okay, tester natin. Pag ito na lang siguro muna, pwede naman eh. Okay. Abot pa yung test prod natin. Yeah, abot naman. Ngayon, switch on. Yan lang. Parang may problema. Kaya pala sabi ko parang may problema. Umilaw yung bulb natin. Hindi naman siya totaling maliwanag. Yung alam mong mataas yung bias. Mali pala ako. 2.7 pala nilagay natin kanina. Dapat 2K lang. Ayan, 2K to ah. Binago natin. Ayan oh. 2K na yan. Ayan, red, black, red. Okay, 2K ah. Ngayon, ulitin natin. Oh, ayan na siya oh. Diba? Honest tayo eh. Hindi, kaya nga gusto kong ituro sa inyo lahat. Diba? Yung mga diskarte natin. Sana, tingin ko may bias na to kasi kanina nga 2.7 umilaw ng todo eh. Okay. Ito nakita ko gumalaw na. Gumalaw na yung tester natin eh. Meaning may bias na. Oh, yun oh. Sapol oh. Ba, 0.26. Parang isa stock lang. Yan. 2K pa lang gamit natin ngayon. Ayan. Katulad sa ibang mga CE18 lang din. Kabila. Ang wala sa kabila. Meron pala. Okay. Oh, yan na. Sapol na. Yung kalain mo Bro, itong na natin. Baka mamaya nakaprotect pa rin to. Balik pa lang muna natin eh. Ang panormal natin yung biasing niya. Pero yung
Protect, naka-protect pa rin kaya. Teka lang ha, ibalik ko yung kable. Okay, bali ito ha. Naibalik na natin yung kable. Yung isa nakahang pa rin to. I-fix bias pa rin natin yan eh. Okay, on. Wala, naka-normal yung pa natin, yung bulb natin. O yun o. Oh, wala na. Pero obserbahan ko pa rin yan. Baka mamaya bumalik na naman eh. Diba? Pero tingin ko yun lang yun. Ito pa siya oh. Ito yung isa. 5401. Ito pala yung isa. Yan, ito. Laglag lang. Ayan, 5401. And then 5512. G1 tapos 2L. Okay? Kung saan banda siya, dito. Ito sa may optocoupler niya. Okay? Ngayon, na-fix bias na natin yan. O, kabila, pasadaan na natin to. Saktong na baklas na rin natin. Okay? Sana nakapagbigay idea tayo. Nag-fix bias na rin tayo ng isang channel. And then, nag-ingat na tayo, syempre. Baka tamaan na naman tong diode eh. Kaya lagi kong sinasabi na mag-ingat sa pagkating-kating. Diba? Buti kung kabisado nyo kung hindi. Ito kan lang to. Kapag yung ganong sign na parang walang pakpak, ordinary diode lang yan. Switching diode yan. Okay, kapag parang may kudlit na parang pakpak, Zener diode yun. Yun, alamin mo talaga kung anong voltahe yun. Ito, switching diode lang to. 41, 48. Okay, ayan, 2K yan ha. Ayan, 2K. Tapos, linisan ko muna to. Kasi medyo marumi na siya oh. Sabay, eto, linisan na rin to. Tapos, sana wala na ibang problema kapag mag-audio testing tayo. Dito tayo nalungkot, tinesting ko. Ibigay na ako ng audio. Wala siyang, nagkabit ako ng speaker and then audio input. Wala siyang audio. Oh. Magana yung laptop natin ha. Channel 2 meron. Channel 1 wala talaga siya oh. Kahit anong galaw ko dito ng switch, wala talaga. Mono man siya o parallel, mono. I-parallel ko siya. Channel 2 gagana pa rin to. Okay, hindi ko alam kung para kasi may hinang ito. Yung yung IC na to. Hindi ko alam kung sadyang ginalaw nila yan or ni-repair nila. Ngayon, try ko nga yung ito, ilagay ko to dito sa isang channel. Tignan natin kung magkakaroon siya ng audio. Pag wala, ibig sabihin may problema rito. Kapag magkaroon ng audio, meaning nasa input buffer ang problema. Nailagay na natin, ito yung dito galing sa may kabilang side. Ito yun. Yan, mapapansin nyo, wala siyang, yung diode nandyan pa oh. Para sabihin nyo, dinadayo, okay oh. Ayan oh, dyan yung diode oh. Hindi natin pinalitan yan. Ayan, pinalitan natin. Lipat natin, tingnan natin kung nasa amplifier stage yung problema or nasa input buffer. Kapag gumana to, ibig sabihin dun ang problema sa may input. Ngayon, oh ayan oh, gumana oh. Diba? Gumana na, okay na yung kwan. Ibig sabihin, okay yung amplifier natin. Oh. Ay, nako. Kasi pansin ko yo, parang hininang yung kwan na yan, yung IC na yan. May problema dyan sa input. Dako na naman tayo sa input buffer. Kinakalas ko yung input buffer. Kasi kulang na siya ng tornilyo eh. Kulang na oh, 3, 6, 7 na lang. Dapat 8 to yo. 2, 4, 8 dapat to. Tapos meron ako napansin, ayan oh. Naiwan yung isang socket, hindi nakasalpak. Baka yan lang siguro problema niyan. Sana nga yan lang. Yung makikita nyo, yung puti na yan oh. Hindi siya nakasalpak eh. Okay, kalasin natin to tapos ikuha natin. Sana yan lang, problema. Tawag nito, natanggal lang pala yung socket dun eh. Siguro nung kinalas nila, natanggal. Ngayon, okay, nilipat na natin yung board, napunta na rito. Okay lang naman yan, pwede na mapapalit-palitin yan eh. Okay. Yan, medyo delay lang ng konti kasi may mga pinalitan tayong pyesa eh. Laptop natin gumagana. Ngayon, yun know. Oh, diba? Okay na, makapiret pa tayo rito. Sa control naman wala pang problema. Okay pa, working pa.
Working pa yung control niya. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya na naman ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bagu-baguhan pa lang, kung paano ayusin tulad yan, walang bias, and then kumikindat-kindat yung protect nya. Maaring katulad lang din sa ginawa ko na dito, di ba? Ayan, G1 and then 2L. Okay, pero obserbahan ko pa rin naman ito. Once na bumalik ulit, gawan ko na lang ulit na yung video, di ba? And then yan, kung anong value ginamit natin, 2K. Fixed bias natin 2K. Okay? Dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.